Abot-abol po. So dito tayo, mga kababayan, sa sunod. Ito naman, mga kababayan. Dito tayo kay Risa Hontiveros. Si Senador Risa Hontiveros, mga kababayan, ay actually, hindi naman ako nagugulat. Kaya dumami ang pera ng mga dukil-kil. Diba? Totoo yan, Idol Ken. Cash resource ni Digong yung pugo. Diba? Actually, mga kababayan, hindi po ako nagulat at hindi po bago sa akin itong kumakalat ngayon na post ng Impact Leadership at pinost din ito ni Senador Antonio Trillanes. Sabi ni Elpidio agad, magkano ang binayad sa'yo? Putang ina mo ka, kung kailangan lang ng bayad Elpidio, why not? Kung kailangan lang, kung meron mang tao na magbayad sa akin at para sabihin ko ang katotohanan at ilabas ko ang mga kabulastugan ng mga kalaban sa administrasyon, tatanggapin ko. At least katotohanan. Diba? Kung meron mang magbayad sa akin tapos ilabas ko yung mga baho nila na katotohanan, ba't hindi ko tanggapin? Diba? Ito, mga kababayan, ito po ay post ng Impact Leadership. Impact Leadership yan. Patungkol po ito kay Senador Risa Hontiveros. Dito po kasi, mga kababayan, makita nyo po, may post po si Senador Antonio Trillanes. Sonny Trillanes po yan. Ayan po, nakapost po siya na sabi dito ni Steven Boats. Ayan. Very presidential. Ayan. Actually, si ano po ito? Senadora Risa Hontiveros, mga kababayan. Si Senadora Risa Hontiveros nag-post kasi, very presidential, sabi ni Steven Boats. Ayan, nakalagay dito, she has what it takes to lead the nation. So, ang sabi naman ni Senadora Sonny Trillanes IV, pwede. So, ano ba ibig sabihin? So, very presidential daw. So, ako, mga kababayan, hindi ko pinapangunahan itong ano na to, itong post na ito. Actually, kung tatanungin ninyo ako kung halimbawa si Risa Hontiveros tatakbong presidente, why not? Di ba? Nanalo nga si Bato at si Bongo na walang ginagawa. Si Risa Hontiveros pa kaya? Kung achievement lang ang pag-uusapan, mga kababayan, kung achievement lang dito ni Risa Hontiveros at sabi nga ni Senador Sonny Trillanes IV na pwede daw. Kasi ang post kasi ni Steven Boats, sabi niya dito, very presidential. She has what it takes to lead the nation. Ayan, nakalagay. And then caption, itong picture ni Senador Risa Hontiveros. So, kung tatanungin lang po tayo, kung achievement lang din naman ang pagbabasihan para tumakbo si Risa Hontiveros bilang presidente, pasok na pasok. Kung sa edad lang, hindi ko sure kung 40 plus na ba si Senador Risa Hontiveros. Actually, 40 plus naman siguro. Kasi mas matanda pa yata ito kay Sara Duterte. Si Sara nga, 47 na eh. Ngayon, kung achievement lang, sa mga hindi po nakakaalam at sa mga nakakaalam, lalo na mga kakamping dyan, alam nyo, nandyan kayo, nakasuporta kayo dito. Diba, Busken, kung saan ka, dun ako. Sabi ni Sir Jeffrey Tizon. Hello po, Sir Jeffrey. Actually, Sir Jeffrey, wala pa naman pong itong final na sabi na si Risa ay tatakbong presidente. Actually, sabi lang naman ni Senator Sonny Trillanes na pwede maging presidente kasi kung babasihan natin, mga kababayan, ang qualification ni Senador Risa Hontiveros, una, ano nga bang nagawa ni Risa Hontiveros sa bayan na para iboto mo siya pagka-presidente or pwede ba siya maging presidente? Actually, si Mama Leni, wala pa din pong announcement, no, kung tatakbo ba siya o hindi. Pero kung magsama-sama ito, Leni Robredo, Risa, Trillanes, kung sino pa, mga kababayan, actually, na ano po, wait lang, na screenshot. Kung babasihan lang natin yung mga nagawa ni Risa, marami. Bakit? Una, ano bang nagawa ni Risa na hindi makalimutan ng taong bayan at nakatatak sa kasaysayan ng ating bansa? Ang pagpapakulong kay Alice Go. Si Risa Hontiveros po ang isa sa bukod tanging tumapang or matapang na babaeng senador na nakikipaglaban para sa taong bayan or para sa Pilipino ay ang pagpapakulong at pagpapaaresto kay Mayor Alice Go. Yan po ang pinaka the biggest achievement ni Risa. Pangalawa,
Siya po ang isa sa kauna-unahang babaeng senador na nakapagpakulong kay Pastor Kibuloy. Siya din po ang pangatlo sa nagpakulong kay Senior Aguila. Pang-apat, siya din po ang isa sa tumulong para makulong si Digong. Klaro? Mga kababayan, pang-lima, siya din po ang bukod tangi na tumulong para si Harry Roque. Si Harry Roque ay magtago ngayon sa Netherlands dahil sa kasong human trafficking at sangkot sa pugo. Ayan. Sa mga nagtatanong po dyan ito may nag-comment, PhilHealth ni Risa. Sabi ni TGR 2K25. Actually, TGR 2025, kailangan mong mag-research, kailangan mong mag-aral bago mo sabihing PhilHealth si Risa. Ito ulitin ko. Si Risa Hontiveros ay sangkot po sa usaping PhilHealth nung panahon ni Digong. Pero gusto ko lang linawin. Si Risa Hontiveros ay miyembro or isa siya sa senador na may connection sa PhilHealth, pero wala po siyang kinalaman sa pagkawala ng pundo ng PhilHealth. Bagkus ang pundo po ng PhilHealth ay naipasa sa DOH at ang pundo ng PhilHealth na ipinasa sa DOH ay pinasa ni Secretary Duque sa Parmali na kung saan ang may-ari, kaibigan ni Digong na si Michael Yang. So ano po ba ibig sabihin ng Parmali? Yun po yung pondo ng PhilHealth na ipinasa sa DOH at kinuha sa DOH, pinasa sa Parmali, sa kaibigan ni Digong na si Michael Yang. Yun po yung nagmamay-ari ng mga face mask, face shield, na isang balot ng face mask nagkakahalaga ng 100,000 na kapag sinuot mo, putol ang tali. Sa madaling salita, mga substandard. Yun po yung face mask, face shield, PPE, yung mga tawag doon yung test ba yun? Antigen test. Yun po lahat mga substandard na high price Parmali na walang kinalaman si Risa Hontiveros dyan kung saan napunta ang PhilHealth na pondo na napunta pala sa DOH at pinasa ng DOH doon sa Parmali sa kaibigan ni Digong sa utos ni Digong. Gusto nyong malaman? Eto na. Kasi syempre i-issue nila dito PhilHealth. Gusto nyong malaman? Wait lang I-research natin. Nandito din yan. Para hindi tayo masabihang fake news. Bakit? Totoo ba yan na may PhilHealth dyan na di umano, ganyan-ganyan, ganon-ganon? Hanapin natin dito, lalabas naman yan dito kung anong katotohanan dyan sa PhilHealth na yan. PhilHealth. Eto, saan na yung PhilHealth ngayon? Ito. Ito na, mga kababayan. PhilHealth. Broadcaster si Senator Risa Hontiveros sa isa sa mga isyu ng katiwalian sa PhilHealth. Pero ang paratang na yan, ilang beses na pong napapulaanan noon. I-fact check po natin yan. Mga kapatid, hindi na namang sasalang dito sa fact check ang dating broadcaster na si Jay Sonsa. Matatanda na noong nakarang buwan, hindi promeno ng mga Pilipino sa pagbatikos ng appointment ni dating PNP Chief Camilo Cascolan bilang Undersecretary ng Department of Health. At ito pong si Sonsa sa isang Facebook post, bumuelta para depensahan ang desisyon na yan ng pamahalaan. Ang sabi po ni Sonsa, si Opposition Senator Risa Hontiveros nakaupo naman sa PhilHealth Board noong panahon na may issue ng misused funds sa ahensya. Anya, nag-utos daw ang Commission on Audit or COA na magbalik si Hontiveros ng higit 100 million pesos. Mga kapatid, bawang kasinungalingan po yan. Napatunayan po natin dito sa Facts First PH na hindi po totoong may ganyang utos ang COA sa senador. Totoo naman po naging bahagi ng PhilHealth Board si Hontiveros mula 2014 hanggang 2015. Pero wala pong COA report na nagsasabing kasama si Hontiveros sa mga katiwalian. Kinumpirma rin po yan ng mismong opisyal ng PhilHealth na si Ray Balenya. Ang sabi po ni Balenya, hindi dawit si Hontiveros sa naturang issue. Katunayan, ilang taon na pong binabato ang fake news na ito sa senadora at ilang ulit na po itong pinabulaanan ng iba't ibang journalists at mga fact-checkers. Kagaya po na natunayan ninyo mga kapatid, may ilang public figures ang tila hindi yata titigil sa pagpapakalat ng disinformation. Kaya't magtulong-tulong po tayo sa pagsugpo ng gantong uri ng mga kasinungalingan. Alam nyo na. Alam nyo na mga kababayan. Nakita nyo na.
Walang kinalaman si Senador Risa Hontiveros sa pondo ng PhilHealth sa pagkawala, no, ng pondo ng PhilHealth. Kasi ito po'y pinakalat lamang ng mga DDS vlogger na si G. Sonsa, isang batikang journalist na fake news na ngayon po ay may kaso at nalumpo, nabungal at banlag na ang paningin dahil sa ka-fake newsan. Oo, si G. Sonsa po ang nagpakalat niya noon. So ano na, TRG 2025, asaan ka na? Paano mo ngayon sasabihin fake news ako? News 5 na mismo ang nagbabalita. Yeah? Kayo mga DDS, minsan mag-research po kayo. Minsan magbasa para hindi magmukhang tanga. Huwag kayong maniwala sa sabi-sabi na si Duterte makakauwi na sa birthday ni Sara. Ayun, uuwi na nga lang si Sara ng Pilipinas, si Digong nabubulok pa rin doon. Huwag kayong maniwala sa mga ganyang fake news. Hindi nyo ikakayaman yan, mga DDS. Tandaan ninyo, si Kent Garcia, kahit sinabihan ito ng dating kasama niya na fake news, pero yung nagsabi na ako fake news, tad-tad ng kaso. Samantalang ako, malinis ang paninindigan at pangalan ko. Inggit lang kasi. Kasi pag sila ang nag-live, 200 lang ang viewers, ako 2,000, 3,000 until 10,000 live viewers. Yeah, thank you so much. So ito na, mga kababayan. Kita nyo? Hindi po sangkot si Risa Hontiveros. Actually, hindi ko po kinakampihan ang mga liberal senadora. Ako po ay nandito lang para magsabi ng katotohanan. Huwag po kayong magkwento-kwento ng hindi totoo para hindi mapapahiya. Ma'am Jennifer Sarmiento, hello po. So ito po ang post ng MPAC Leadership, mga kababayan. Ito po, Trillanes on Risa's 2028 presidential potential, pwede daw. Oo, sabi ni Sir Jeffrey Tison, hello po. So ito, former Senator Sonny Trillanes reacted possibly to a netizen post describing Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros a very presidential for 2028 election. Trillanes reposted a comment on X or formerly Twitter which read, "She has what it takes to lead to the nation," and simply captioned it, "Pwede." So yun ang sabi ni Senador Antonio Trillanes IV. He has long been vocal on his support for Hontiveros, often citing her leadership in case Senate investigations, particularly on controversial Philippine offshore gaming or POGO, and the dismissed Mayor of Bamban Tarlac Go Huaping, also known as Alice Go, in a recent kapihan sa Senado forum. Hontiveros acknowledged the possibility of a presidential run in 2028, saying, "I'm not saying no, I'm open to all possibilities." She added that the members of the opposition and independent bloc should likewise remain open to all possibilities and to one another for the sake of unity and the public interest. So sabi nga dito ni Senador Risa Hontiveros sa kapihan sa Senado, sa isang programa nila, na wala naman pong pinagbawal at hindi po niya sinabing hindi. Sabi niya, "I'm not saying no," na hindi siya tatakbo. So sinabi niya dito, "I'm open to all possibilities." So para lang sa bayan at para sa pagkakaisa, para sa public interest. Hindi ito pong pangsariling interest. No? So ito po yung post, mga kababayan. So, ito nga, ang mga comment, basahin natin. Sabi ni Brin Palad, "We need someone who is opposite of the Vice President, someone who is loyal to the country, to constitution and impeachable or impeccable on his or her truth." Di ba? Pasensya na kayo, English kasi. Ang sabihin dito ni Brin Palad, kailangan natin na isang babae na kalaban or kakalaban kay Sara Duterte. Mahusay si Risa Hontiveros, pero sa palagay ko mahihirapan pang manalo kung presidente ang lalabanan niya sa 2028. Mas mabuti kung siguro Mayor Leni ulit lumaban, siguro mas malaki ang tsansang manalo. Actually, mga kababayan, hindi pa naman kasi ito official. Ito ay mga pipilian lamang. Or actually, ito ay mga pambubulaklak lamang. Halimbawa, di ba, pag bumili ka ng tawag dito, Java rice, di ba? Hindi mo siya matatawag na Java rice kung walang pritong bawang. Di ba? Hindi mo matatawag na Java rice yan kung walang bawang sa toppings. So, kumbaga, sa eleksyon, toppings lang to. Kumbaga, sample lang. Kung dito pa nga lang kay Risa Hontiveros, may possibility pa, no? At pwede at potential na pwedeng maging presidente. So, how much more pa si Mama Leni? Di ba, mga kababayan?
Kumbaga, parang nag-order ka ng, pa-order po Java rice, o paano mo masabing Java rice kung walang bawang sa taas? Diba? At paano mo masabing Java rice kung hindi color orange? Diba? Ma'am Tess, ganun yun. Sample-sample lang. Hindi po ito official na pag-anunsyo na tatakbo siya. Sample lang. Diba, Ma'am Susan Vergara? Mega love shoutout po dyan sa United States of America. Diba? So, ngayon po, mga kababayan, so dito naman tayo mga kababayan sa sunod na pag-uusapan bukod kay Risa Hontiveros. Eto na. Sorry. So ito mga kababayan. Sunod natin pag-uusapan pangatlo. Ito po.